Oy, oy, oy! Tamang-tama ang topic ko ngayon ay nasa t-shirt ko, The Future. Ah, naniniwala po ako na everything is created twice. Naalala nyo yung turong panalangin ng banal na guro, walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Ang sabi niya, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, dito sa lupa parang nasa langit. It means there is an invisible kingdom first before visible kingdom. Naniniwala ako na everything is created twice. Nalikha sa isip at naisagawa. Dahil kung ano ang laman ng iyong isip, siya magdidikta ng iyong kapalaran. Kaya ulitin ko, merong kaharian sa lupa, pero humingi ka muna sa kaharian sa taas. Una, matagal ko nang gustong isulat since last year pa ang isang bagong libro na alay ko sa bayan para sa Diyos. Ito yung hindi ko pa pwedeng ipakita ng klaro to. Pero eto na yon. Okay. Ito ay patungkol sa kwentong patay gutom. Next year ko pa inisip ito. Dapat, nung 60 ko, yun ang alay ko. Tapusin ko to dapat last year pa. Pero maraming dahilan. Pero tong taong to, matatapos to. Kasi, everything is created twice. Inisip ko muna. Ako po ay graduate ng architecture and then I practiced that profession for 2 years and I shifted into marketing. Kami po ay bago mo makita ang isang magandang bahay o building, ito muna ay nasa blueprint. Nililikha muna namin sa tracing paper. At pagkatapos, i-construct na reality. Kung may mali, babalik ulit kami sa tracing paper o blueprint para i-correct ito. At pagkatapos na i-correct na, gagawin na ng tama hanggang ang maganda ng plano ay nagawa. Ganon din po, minsan may mga iniisip tayo. In reality, nagkakamali tayo. Pero gagawin natin, iisipin natin, itutuwid natin sa ating kaisipan. Kaya iba na, nag-level up na, na-reprogram na, na-reinvent na yung ating gagawin. Kamakailan ay natupad, ilang taong ko na rin pinangarap na magyate na kaputi. Meron akong banal na inggit. At nangyari ngayon, noong October 2, nakapag-party kami sa yate. At ang pangatlo, si Chubby, 3 buwan ko nang iniisip. Gusto ko siyang makausap, gusto ko ulit makapanayam, si Chubby Singson. Ang huli namin pagkikita sa kanyang bahay sa Corinthian Garden, kundi ako nagkakamali, nasa 5 taon na, nung ibinigay ko yung aking alagang Albanian Yellow Python na si Socrates kasi napakalaki na to. Kasi naalala ko, tumira ako sa bahay noon, nung hindi pa ganun kaganda yung, hindi pa develop yung baluarte niya, doon pa sa bahay niya na yung mga design, mga mahjong. Natulog ako ron at nagkakwentuhan kami, kasama ko po yung dati kong boss. At naisip ko, ibigay ko sa kanya si Socrates dahil meron nga siyang maganda na yung kanyang baluarte at para doon na malagi si Socrates. At kung di ako nagkakamali, nagpa-picture pa yung mga dating mga candidates ng Miss Universe at tumawag kay Socrates. Sana all matutupad yun. Tung linggong ito. Muli kong makakamayan si Chubby Singson at masasabi ko ang dahilan
bakit ko siya kailangang makausap. Pangalawa, siyempre, bawat isang nagbablog, nagsasalita, nangangarap din siyang maraming makinig sa kanya. Katulad ko po. Nangangarap ako na sana dumami yung followers ko, sana dumami lalo yung nakikinig sa akin. Alam niyo ba, merong isang magaling na lawyer na merong milyong-milyong followers ang lumapit sa akin at nagsabi, friend ko pala to sa Facebook at makikita niya kung ano-anong ginagawa ko. Sabi niya, mag-podcast kami. May podcast para sa isang linggo, isang oras. Meron siyang milyong followers. Alam niyo, sabi ko, walang iba kundi si Atty. Mark Tolentino. Nawa mangyari itong gusto ko. Within a split seconds, syempre, yung kalabaw ang dumapo o lumapit sa langaw. Talagang dumapo kagad ako sa kalabaw dahil alam kong napakagaling nito, napakahusay nito, hinahangaan ko to pagdating sa batas. Sabi ko sa kanya, sige, pwede bang ang title natin ang mambabatas at mambubutas? Rhyme na rhyme. Tandaan natin, siya ang magaling sa batas dahil lawyer siya. Kaya nga, Atty. Mark Tolentino. Ako naman po ang mambubutas. Dr. Ignacio, hindi ako doktor ng sakit sa katawan, kundi doktor ako ng sakit sa bulsa o isip. Kasi doctor of philosophy ako. Tamang-tama yung rhyme, no? Ignacio Pilosopong Tasio. Joke. At bakit ako mambubutas? Tandaan nyo, ang buko, ang masustansyang gatas na nasa delata, kailangan silang butasan para yung katas nito, yung sustansya nito, yung sarap nito, mapakinabangan ng ating kalusugan. Kaya yun ang trabaho, magbutas. And I'm a consultant. Ang trabaho ng consultant, maghanap ng butas para tapalan ito o solusyonan. Kaya natutuwa ako sa bagay na ito. Ang yate, ang libro, Manong Chavez Simpson, at ang tinatawag nating Atty. Mark Tolentino. Pero isa pang bagay pa, tinignan ko rin ang future. Kasi po, kung hindi mo pa natatanong, ay more than 20 years ako sa network marketing. Yan ang talagang ginalawang kong mabuti. Sa tulong ng Diyos, ng kumpanya at ng aking mga kasama, 3 beses po akong naging number 1 sa iba't ibang kumpanya. 2 beses akong naging number 2 sa iba't ibang kumpanya. 1 beses po akong naging number 1. Yun po yung ibinigay sa akin ng networking company. Siyempre, concerned din ako kasi meron din akong isusulat next year about the company. The new paradigm from old paradigm. The new formula and old formula. Kaya nga naisulat ko, isa sa naisulat ko pero hindi pa to final ebook yung The Accidental Formula. Ikikwento ko doon kung ano ang new formula, old formula. Now, saan mapatungo ang MLM? Naniniwala ako dahil sa pagbabago ng AI world, tatamaan lahat ng industriya. Tatandaan natin, tatamaan lahat. Pati ang mga computer programmer, hindi kaligtas. Maaring ang AI ay nagpapabilis ng ating hanap buhay.
Pero darating ang panahon, mawawalan tayo ng hanap buhay kung hindi tayo handa. Katulad ko ng MLM o networking. Naniniwala ako 3 years from now, up to 5 years, masyadong masashake ang industriya ng networking. What is the future of networking? Number one, this we are now entering or we are now in digital world. Kailangan digital na ang dating. Kailangan personalized at kailangan value-driven. Tandaan ho ninyo, marami nang kumikita sa dropshipping. Marami nang kumikita sa personal live selling. Iba ang labanan ngayon na hindi naman sila nagne-network, nagda-direct selling lang sila, pero ang ilan, milyon na ang kinalang kinikita. Hindi lang sa produkto, kung minsan pati sa FB o YouTube. Meron silang datong. What will be the leaders of tomorrow? Number one, the leaders of tomorrow are not just recruiters, influencers, educators, and community builder. Yun po ang malaking pagbabago ng MLM. At whether you accept it or not, subscription-based and hybrid products ang mamamayagpag sa next chapter of multi-level marketing and networking. Kaya naisulat ko na, libre po ito, mag-PM kayo. Matatapos na ito, The Accidental Formula. Mag-PM lang po kayo sa akin dito sa inyong mapapanood. Ilagay niyo lamang yung inyong email. Email lang, okay na sa akin doon. Kasi ipapadala ko po yun para makapaghanda kayo sa future. Because everything is created twice. The future of MLM networking. Dahil kung tama ang